Huwag natin awayin yung mga pulis, sir. Yes. Dahil sila ay biktima din. Umuwi sila baha. Umuwi sila gutom. ATM nila sinasangla. Pero anong ginagawa ng mga buhaya? Ang sasarap ng buhay. Tayo nagpapakahirap. Yung mga Pilipino umuwi. Baha, yung mga estudyante umuwi sila sa bahay nila basa. Bago pinaghirapan ng magulang nila mga sapatos. Binibili, inuutang. Pero yun, lubog sa baha. Napakasakit isipin. Kailan pa tayo magigising? Yung ating mga kapulisan dyan. Huwag kayo magbulag-bulagan. Totoo naman na lahat yung mga ATM nyo, sinasangla nyo para buhay sa pamilya nyo. Kailan pa? Samantalang sa sarap ng buhay, kung mayroon mang sisihin ang administrasyon na to, kailan pa kayo magigising? Gumising na kayo. Kailan pa kayo magsasalita? Umubos na ang kaban ng bayan. Maraming salamat. Totoo naman lahat ang sinabi niya. Habang ang mga estudyante ay umuwi sa bahay ng basa, ang mga pamilya at tatay natin ay nagpapakahirap magtrabaho. Kahit kailan hindi nasubukan ng mga politiko magtrabaho ng 24 hours. Hindi nila nagawang mamasada ng 24 hours para may mapakain sa pamilya. Hindi nila nasubukan umakyat sa mga kapundok-arukang magtanim ng mga kamay. Hindi nila nasubukan mag-araro. Tayo mga Pilipino, ipaglaban natin ang karapatan natin. Hindi tayo dapat magpalinglang o matakot sa mga politikong nagpapakasasa at nagpapakasarap sa kaban ng bayan. Tayong mga Pilipino ang nagpapasahod sa mga politiko. Tayong mga Pilipino ang nagpaupo sa kanila sa mga posisyon nila. Tayong mga Pilipino rin ang magpapababa sa mga posisyon nila dahil wala silang ginawa kung hindi kainin at lamunin ang kaban ng bayan. Any volunteer, pumunta lang po kayo dito sa lahat ng gustong magsalita at sabihin ang kanyang mga inanakit sa gobyernong ito. Hindi lang po tayo dito hanggat hindi po bababa ang mga politikong nagpapakasarap sa gobyernong ito. Hindi po tayo titigil mga kababayan. So andito po isang kapatid natin. Andito. Magandang hapon po sa ating lahat. Kinakatawan ko po ang mga riders dito sa Pilipinas. Mabuhay po ang mga riders. Bilang ordinaryo pong mamamayang Pilipino, karapatan po natin ang magandang serbisyo ng pamahalaan. Karapatan po natin ang magandang establishmento at mga istruktura na ginagamit po natin araw-araw. Pero wala po sa kalidad dahil sa luho at pagnanakaw na ginagawa ng mga nanunungkulan. Sagad na po ang galit ng mga Pilipino. Huwag nyo na pong kimkimin yan. Kami po ay nakikiusap. Samahan nyo na kami. Sa darating na September 21, sama-sama po tayo ipagsisigawan ang galit ng Pilipino sa mga magdadakaw na politiko na umaabuso sa pasensya ng bawat Pilipino. Mabuhay ang mamamayan! Mabuhay! Mabuhay ang Pilipino! Mabuhay! At mamatay ang mga kurakot! Mamatay ang mga kurakot! Congressman Abante, kanina po'y umulan. Kaya marapat na pong lumangoy ka ng patras. Sapagkat ang House of Representatives ay hindi man kailan paniniwalaan ng mga Pilipino. Paano mapapaniwala ang mga Pilipino na may mapupuntahan ng investigasyon kung ang nag-iimbestiga ay sangkot sa nagawan sa gobyerno? Kaya mga congressman na magnanakaw, mga utak-hipon ng mga politiko, at mga utak-hipon na kontraktor, at mga utak-hipon ng mga anak ng mga congressman na yan, ay marapat lamang po na kayo kakarmahin. Bakit ko po sinabi na kayo ay mga utak-hipon? Lalong-lalo na si Congressman Abante, sapagkat ang isang hipon ay naghalo ang utak pati tae na hindi niya napag-iwalay ang tama at mali. Sino pa ba ang susunod? Lumabas na kayo, mga Pilipino. Huwag kayong mahihiya sapagkat atin ito. Atin ang bansang ito, atin ang hinahanap natin, atin ang ipagtatanggol natin mga kababayan. Karapatan ng bawat isa sa atin na alungkatin at hanapin kung saan napunta
ang budget ng flood control. Nanggagaling mismo sa Pangulo natin. Siya mismo ang kauna-una nagpapakalat ng fake news. Noong sa kanyang zona, marintong sinabi ng ating Pangulo na mahigit 5,500 ng flood control ang natapos na at mas marami pang sinisimulan. Ang tanong ng taong bayan, Mr. President, saan mo nilagay ang flood control na yan? Sa langit? O ang nilagyan mo ng flood control ay ang mga bulsa ng mga politiko, lalo na si Martin Romualdez? Yun. Tama yun. Grabe, no? Habang ang mga Pilipino naghihirap, may mga batang natutulog sa lansangan, may natutulog ng gutom, merong nagtatrabaho at nagpapakahirap, habang ang mga anak pala ng politiko nandoon sa ibang bansa nagbabakasyon. Ang mga pera ng taong bayan, ang mga buwis ng taong bayan nagpapakahirap ay kinakain pala ng mga anak ng politikong nagpipiling prinsesa at princess. 759,000 ang nilalamon ni Zela Alonte every kainan niya. Hindi na kayo nahihiya mag-flex ng mga kayamanan ninyo sa social media. Hindi ba kayo nahihiya sa mga Pilipino? Lalong-lalo na si Zela Alonte na nag-post pa siya na wala siyang utang na loob sa mga Pilipino. Wala ka palang utang na loob sa mga Pilipino. Ngunit hindi mo ba alam na ang nilalamon mo, ang kinakain mo at pinagyayabang mo sa mga followers mo ay kabanang bayan? Mahiya naman kayong mga politiko kayo. Sino pa ba ang gustong magsalita? Pumunta kayo dito sa harapan natin para mailabas ninyo ang inyong mga inahin. Huwag na po tayong magbulag-bulagan. Huwag tayong magbingi-bingihan sa nangyayari dito sa ating bansa. Okay. Okay, magandang hapon mga kababayan. Ako po nanggagaling sa malayong lugar. Ako po ay nakikiisa sa ating mga kababayan para natin sabay-sabay babantayan ang nangyayaring korupsyon sa ating bayan. Ngayon, para sa lahat na may alam at may pakialam sa ating bayan, lumabas na kayo sa inyong tahanan. Ang tayo ay magkaisa, huwag kayong matakot magsalita, karapatan natin ito. Yes! At ako'y naniniwala, ang kapangyarihan ng pamahalaan ay nananahanan sa taong bayan. Yes! Kung hindi nila kayang baguhin ang ating bansa, tayo ang gagawa nito. Yes! Yes! Lahat tayo biktima rito. Hantayin pa ba natin magiging dagat ang ating bansa? At sila may pupuntahan ng ibang bansa dahil marami na silang pirang na kurap. Tayo may iwan sa baha. Lahat tayo nandito, kahit anong uring tao mayroon dito, lahat tayo biktima sa korupsyon. Sabay-sabay natin silang babantayan sa pagdinig sa Senado at sa Kongreso. Kailangan may managot sa paglustay ng ating pundo ng taong bayan. Wala kayong dapat ikatakot magsalita at lumabas sa iyong tahanan dahil karapatan natin ito. Napakaliwanag sa ating konstitusyon, sa ating government chain of command. Who is number one? The government chain of command. Sagot. Number one, Panginoong Diyos. Pangalawa, konstitusyon o taong bayan. Pangatlo, presidente. Pang-apat, government institution. Kagaya ng mga pulay, sundalo, at ano pang mga government institution. Ngayon, tanong, sino sinusunod ng mga pulis at mga sundalo? Ang Pangulo. Sino naman ang sinusunod ni Pangulo? Ang taong bayan. Sino naman sinusunod ng taong bayan? Ang Panginoong Diyos, Ama ang lumikha sa ating mundong ibabaw. Kailangan ninyo manindigan at lumabas sa inyong mga tahanan
UP, kailangan tayo magkaisa. Walang political colors po dito. Dala ko po ang National People's Initiative. Ipinaglalaban ko ang bawat karapatan ng bawat Pilipino. Wala pong political colors dito. Hindi ako anti-government. Hindi ako pro-Marcos, hindi ako pro-Duterte. Bagkos, pro-Constitution po ako. At ako'y naniniwala sa panahong ito na sinasabi ni Jose Rizal, kabataan ang pag-asa ng bayan. Bakit? Nakikita ko ngayon ang kanilang katapangan. Yes! Para ipahayag ang walang mabas at korupsyon sa ating bansa. Kailangan natin silang labanan.